Itim, bilisan mo, maglagay ka na ng baraha. Mananalo na naman ang matandang hukom. Bakit nagmamadali? Ilagay mo ang siyam na tubo. Yan ang dapat mong ilagay. Yan ang dapat mong ilagay. Maniniwala ka sa akin. Kinwenta ko na. Ang merit points ninyong dalawa, mga kapatid, ay kukunin ko na. Ngayon, ano ang gagawin natin? Makipag-away tayo para magulo ang mesa at hindi na tayo magbayad. Ang aklat ng buhay at kamatayan ko. Hey Bai Wuchang. Ang pamilyang Lin ay may walang hanggang merito, pero sinira ninyong dalawa ang kanilang kapalaran. Haring Yama, maawa po kayo. Parusahan ko kayong dalawa na ipanganak agad sa pamilyang Lin, para itama ang mga mali. Ito ang Merit Compass. Ito ang gagabay sa inyong dalawa. Kung hindi ninyo mailigtas ang pamilyang Lin, ibabawas ko lahat ng merit points ninyo. Sa susunod ninyong buhay, magiging baboy kayo. Ginang, sige pa. Ginang, nakikita na ang ulo. Sige pa, Ginang, manganganak na. Sige pa. Nanganak na ang ginang. Ambal, isang lalaki at isang babae. Mabuti na lang at malaki ang naipong merito ng pamilyang Lin noon. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ngayon ay sinusuwerte ang pamilyang Lin, siguro naman ay makakatagal pa sila ng ilang taon bago tuluyang malipol. Ilang taon? Sa panahong iyon, hindi pa nga kami marunong maglakad. Paano namin itatama ang mga malin pamilyang Lin? Paunang misyon pag-aanin ang pagdurusang ama, swerte panandang pandagdag isa. Mahal, tingnan mo kung gaano ka-cute ang ating mga anak. Paunang misyon, pag-aanin ang pagdurusang ama, swerte panandang pandagdag isa. Siyo hey, bakit 5 puntos lang ang swerte? Anong gagawin natin? At mukhang masakit na masakit si tatay. Manahimik ka, makakadagdag ba sa merito ang pag-iyak? Ginaong Ginoo, handa na ang gamot. Sige, pupunta na ako. Ako. Bakit ko pa sila idadamay? Narito na ang pagkakataon. Go, siyo hey. Go, kuya. Lintik na Haring Yama, kinuha pa ang kapangyarihan ko. Kaunti na lang ang natira. Kuya, nadagdagan. Nadagdagan. Hindi na ako magiging baboy sa susunod na buhay. AMEA, mahaba pa ang daan. Ang mainit na agos kanina ay... Tuklasin at pigilan ang isang pagtatangka na saktan ng ina. Swerte positibo 1-0. Swerte positibo 1-0. May bagong misyon na naman. Kuya Bay, maging alerto ka. Kuya, ang bangong sabaw ng manok na ito. Ate, ang gandang tutis mo ngayon. Naganda si Eteng sabaw ng manok na may ginseng at Angelica. Pinakamabisa ito para sa kiyat dugo. Subukan mo na. Sabi ko, sinasapian ng malas ang pamilyang Lin bakit hindi apektado si Binibining Liu? Kapalarang kukupala. Habang humihina ang pamilyang Lin, lalong gumaganda ang kapalaran niya. Kain-kain lang ang nasa isip mo. Pagkatapos mong kumain, pwede ka nang maging baboy. May laso ng sabaw na yan. Salamat sa pag-aalala mo, kapatid. Hindi inumin ni Ginang. Mabaho. Aray, tiyan-tiyan ko. Bata ka pa lang. Anong pinagsasabi mo? Ang sabaw na yan ay... Masama si Binibining Liu. Ate, huwag kang makinig sa salot na yan. Wala akong ginawa. Tapos na, plus 10. Kuya, magaling ba ako? Katamtaman lang. Talagang pinaghirapan mo, kapatid. May tao ba dyan? Ihatid si Binibining Liu sa kanyang kwarto para magpahinga. Huwag siyang palabasin ng walang utos ko. Hanapin ang ebidensya sa kwarto ni Binibining Liu.
Kapalaran, plus 15. Kuya, pupunta ka ba mamaya? Ako, medyo takot ako sa dilim. Ikaw, puti, takot ka sa dilim? Bilisan mo, magtrabaho ka na. Kuya, may tao. Magtago. Ang dalawang salot na yan ay tiyak na mga demonyo. Huwag siyang palabasin ng walang utos ko. At si Suwan King, ang babaeng yan. Naglakas loob siyang ikulong ako. Binibining Liu, kumalma po kayo. Tungkol sa palasyo ni Prinsipe Zhao. SAA, alam ko na. Maari ka nang umalis. Bakit biglang sumakit ang tiyan ko? Kuya, may maliit na kahon sa ilalim kama, may itim na usok. May kandado ng mortal sa ibabaw. Medyo mahirap yan. Sana walang kandado. Hindi nakakandado to. Lihim na sulat mula sa palasyo ni Prinsipe Zhao at yung Spirit Stone na makakapagpuno ng kapangyarihan natin. Ay, bumalik na ang masamang babae. Alice, balik sa katawan. Nadagdagan ng 15 merit points. Hindi na sayang ang pagod natin. Natakot ako. Kuya, ano ang nakasulat sa liham? Si Lin Feng ang kuya natin. Target nila ang kuya natin. Kuya, mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Gusto ko rin yumakap. Huwag kang matakaw. Ang lakas na yan ay sapat lang para sa dalawang maliliit na bagay. Ito ang papel na tao na may tunog. Pumunta ka sa kampo para hanapin si Lin Feng. Ama, walang silbi ang inyong anak. Ngunit sa pagkakataong ito, pinanindigan ko ang kasalanan para sa aking kapatid. Hindi ako nagsisisi. Ang tangang Lin Feng na yon, akala niya magkapatid kami. Pinalitan niya ako sa kasalanan ng pagtalikod sa laban. Ang galing! Kapag natapos na ang malaking plano ng prinsip, hindi mawawala ang aking pakinabang. Kapatid Son, ikaw talaga ang pinakamagaling. Si Lin Feng na walang kwenta. Dati, dahil sa tatay niyang Duke tagapagtanggol ng estado, pinagbigyan ko pa siya. Pero ngayon, wala na ang tatay niya. Ayaw pa rin niyang makinig kay Prinsipe Zhao. Dapat lang sa kanya. Ama! At saka, nasa akin na ang token ni Lin Feng para sa pagpapakilos ng tropa. Umatras sa laban, nawala ang gintong token. Bukas, tingnan natin kung paano pa makakakilos si Lin Feng. Sun Meng, General, may papel na tao sa likod mo, nasusunog. Ano? Hindi maganda. Masamang salamang ka. May gumamit na masamang salamang ka sa akin. Bilisan nyo, patayin ang apoy. Patayin ang apoy. Nandito na. Naubos na ang kapangyarihan. Kuya, nadagdagan ulit ng 5 merit points. Pero nagbigay din tayo ng babala. Sun Meng, maglaban ulit tayo. Kung manalo ako, sasabihin mo ang katotohanan sa araw na iyon sa harap ng lahat ng kapatid. Lin Feng, ikaw na may kasalanan, anong karapatan mong makipaglaban sa akin? Katotohanan? Ikaw na walang kwenta. Hindi ka karapat dapat sa katotohanan. Kuya Fenger, may kumikinang na bagay sa bulsang tiyuhin. Ito ang military token ni Kuya. Hindi ko akalain na itinago niya pala sa sarili niya. Kuya Bay, ikaw na ang bahala. May kasama pa siyang pamilya. Sakto ba na pinapaalis ka na? Kuya, marka-marka. Ang marka-marka mo ay nasa bulsa sa likod ng tiyo na yan. Anong bata yan? Kung ano-ano ang pinagsasabi? Sun Meng, anong tinatakpan mo? Ipakita mo sa lahat kung ano yan. Tunay ng military token ng Prinsipe.
Bakit nasa kay Deputy General Son? Ibig sabihin, noong critical na sandali, hindi si General Lin Feng ang nag-utos na umatras. Hindi. Hindi ganoon. Ito ay paninira. Nahanap, galing ni Kuya. Nakita ninyong lahat, mga kapatid. Sino ang nagsisinungaling? Sino ang nagnakaw ng aking military token at nanira sa akin? Ito ang matibay na ebidensya. Ganoon pala. Anong gusto ninyong gawin? Ako ay tao ni Prinsip Zhao. Maghintay lang kayo. At kayong dalawang masasamang bata ng pamilyang Lin, maghintay lang kayo. Hindi kayo palalampasin ni Prinsip Zhao. Plus 10. Bumalik na ang moral ng hukbo. General. Masama, may nangyari sa Lin Mansion. Babala, natuklasan ang pangunahing masamang pormasyon, haliging pumuputol sa dragon. Kapag nawasak, malaki ang pagbabago sa kapalaran ng pamilya. Swerteng plus 30. Talagang ito ang gumagawa ng gulo. Puti, trabaho na. Puno-puno. May masama sa ilalim. Ano ang nasa ilalim ng puno ng peach? Hukay, mayroon sa ilalim. Ginang, ang paggalaw ng lupa sa lumang bahay na ito, baka makagulo sa kapayapaan ng tahanan. Masama ang pangitain. Mukhang kailangan kong magpakita ng kaunting kapangyarihan para lang maniwala sila sa akin. Kuya, ano ang gagawin mo? Kuya, ipapakita mo ba ang pagbabalik buhaying tuyong kahoy? Naku, nakalimutan kong espiritu tayo. Baliktad ang kapangyarihan natin. Talagang may kakaiba sa lugar na ito. Makinig kayo sa Batang Ginoo. Bilisan ninyo ang paghuhukay. Kaya rin ba yan? Kuya, Ito. Ito ay itim na mahika. Sino ang napakasama? sige, saktan mo. Dalahin ang masamang bagay na ito sa labas ng bakuran at sunugin. Sunugin ng malinis, huwag takutin ang mga bata. Opo. Ang sentro ng pormasyon ay nasira na. Ngayon, oras na para sa taong naglagay ng pormasyon. Kakaiba, mula noon. Mas lalong lumalala ang pamamanhid sa aking mga binti. Mahal ko, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Gusto mo bang subukang tumayo ulit? Mahal ko, ako. Nakatayo ako. Atay, nakakatayo na po kayo. Ano? Totoo ba yan? Nakabangon na ang Panginoon. Inagpala ang pamilyang Lin. Tatay, galing-galing. Nakabangon ako. One thing, Feng ang pamilyang Lin ay hinding-hindi babagsak ng ganito. Ang mga nasa likod ng pagpapahirap sa amin, dapat silang magbayad. Naibalik na ang pundasyon. Susunod, kailangan nating alisin ang galason sa labas. At may babalik na natin ang kaayusan. Hey Bai Wuchang. Hindi ba kayo masyadong nagpapabaya kamakailan? Gusto nyo pa bang bumalik sa trabaho? Haring Yama, hindi ba kami nagsisikap? Nakita nyo ba? Kung hindi nyo tuluyang mababago ang kapalaran bago ang seremonya ng taglagas. Ito ang magiging katapusan ninyo at ng pamilyang Lin. Kaluluwa at espiritu ay mawawasak. Huwag. Ano ba talaga ang gusto ni Prinsipe Zhao? Gumamit siya ng masamang sining upang magtayo ng altar ng pagnanakaw ng kapalaran. Nais niyang sa panahon ng autumn sacrifice, gamitin ang kapalaran ng buong pamilyang Lin, at ang mga kaluluwa ng inyong mga espiritual na bata bilang sakripisyo, ihandog sa Panginoong Demonyo, upang makamit ang kanyang sariling posisyon bilang emperador. Wala na kayong gaanong oras. May soul-locking formation na palihim na inilatag sa loob ng mansyon. Layunin nitong pahinain kayo. Kung hindi masisira ang pormasyong ito, lahat ay mawawala. Sa loob ng 7 araw, sirain ang lahat ng talisman ng pormasyon. Kung hindi, sa susunod ninyong buhay, magiging itim at puting baboy kayo.
Kuya, takot ako. Magiging baboy ba tayo? Kung ayaw maging baboy, kailangan nating kumilos. Naku, ang daming locking chain. Ang dami nga. Talagang para sa atin ito. 7 araw na lang, wala nang oras. Kailangan nating magpatulong kina nanay at tatay na linisin muna ang mga ito. Kung hindi, hindi natin magagamit ang ating kapangyarihan. Kuya, kaya natin yan. Palayasin ang masasamang tao. Mga anak, anong nangyari? Nilamig ba kayo kagabi? Nanay, saan masakit? Nanay, ang daming itim na sinulid na nakapulupot. Kaya pala. Naku, ang daming locking chain. Kuya, masama ang pakiramdam ko. Magtiis ka pa, kailangan nating sabihin kina nanay at tatay. Mahal ko, kakaiba ang sabay na pagkakasakit ng dalawang bata. Pakiramdam ko, may kinalaman ito sa itim na sinulid na itinuro ni Xiao Hei kahapon. Ang pamilyang Lin ay sunod-sunod na sinuswerte ngayong taon. Marahil hindi ito nagkataon lang. One King, ang dalawang batang ito. Baka ipinadala sila ng langit para iligtas ang ating pamilyang Lin. Ang locking formation ay nasira na. Ang swerte ay nadagdagan 5. Nagtagumpay. Ngayon, Lin King. Inahintulutan mo ang iyong masasamang anak na gumamit ng itim na mahika at magdulot ng kapahamakan sa kabisera. Narito ako ngayon upang dakin ang mga demonyo at linisin ang mundo. Prinsip Zhao. Walang ebidensya. Paano mo nasabing may demonyo? Walang ebidensya. Mula nang ipanganak ang kambal mo, sunod-sunod na ang kakaibang pangyayari sa inyong pamilya. Naramdaman na ng aking mga salamangkero ang malakas na aura ng demonyo. Pasukin ninyo at halughugin, lalo na ang dalawang batang iyon, dakin ninyo sila. Kuya, dumating na ang masama. sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili na kumilos. Tita Princess. Yakap. Demonyo nga talaga ang demonyo. Naglakas loob pang gumamit ng itim na mahika para ipahiya ako sa harap ng lahat. Mga kawal, dakin ang lahat sa pamilyang Lin, lalo na ang dalawang maliliit na demonyong ito. Dakin silang lahat. Demonyo nga talaga ang demonyo. Mga kawal, dakin ang lahat sa pamilyang Lin, lalo na ang dalawang maliliit na demonyong ito. Dakin silang lahat. Mga ibon, pusa. Gusto na masama na saktan si tatay at nanay. Tulungan niyo si Xiao Bei. Anong nangyayari dito? Saan nagaling ang mga walang silbing hayop na ito? Ang ginawa mo ngayon, prinsipe, ay nagdulot ng galit ng marami. Ang sapilitang pagkuha ng mga bata ay labag sa batas at moralidad. Gumawa ng krimen sa aming tahanan, laban sa batas. Kung kumalat ito, ang mga petisyon ng pagpapatalsik ay magtatambak sa mesa ng emperador bukas. Handa na ba talaga kayo, prinsipe? Umalis kayo. Sage, pamilyang Lin, tatandaan ko ito. Tara na. Merit points. 100 paghati 100. Kumpleto na ang misyon. Kumpleto na ang misyon. Xiao He, Xiao Bei. Lin Xiaohe, Lin Xiaobei. Ngayon, umabot na sa 100 ang inyong merit points. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Malawak ang implikasyon ng mga pangyayari sa pamilyang Lin. Dahil puno na ang merit compass, bibigyan ko kayo ng pagkakataon.
maaari kayong pumili na bumalik agad sa underworld. Kahit kailangan ninyong magtrabaho ng 100 taon, hindi na kayo kailangang maging baboy sa susunod ninyong buhay. Pag-isipan ninyo ng mabuti. Kung pipiliin ninyong magpatuloy, mapanganib ang daan sa unahan, at hindi mahuhulaan ang kapalaran. Maaring mawala ang inyong kaluluwa at espiritu, at hindi na kayo maging baboy. Kuya, ayoko maging baboy. Ayoko ring mawala ang kaluluwa ko. Pero mas ayoko iwanan sina Papa, Mama at Kuya. Mabait sila sa amin. Ayoko mangyari ang masama sa kanila. Xiao Bei. Mga mortal lang sila. Ang kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit at pagkamatay ng mga mortal, ang kanilang mga kalamidad at swerte. Para sa atin ay isang iglap lamang. Kuya, mag-isip kang paraan. Ayoko namang may mangyari sa pamilya natin sa mundo ng mga tao. Gusto mo bang tikman? Haring Yama, nakapagdesisyon na ako. Haring Yama, nakapagdesisyon na ako. Ang pamilyang Lin ay hindi lang isang misyon. Tinuring kami ni tatay at nanay na parang ginto. Si Kuya, inyalay ang buhay niya para protektahan kami. Ang pagmamahal na ito, hindi kayang iwan ni Uyao He. Hindi pa lubusang natatapos ang usapin ng pamilyang Lin, hindi kami pwedeng umalis. Ang usapin ng pamilyang Lin ay nakaugnay na sa Dragon Key ng Emperador na mundo ng mga tao. Kung gusto ninyong masira ang sitwasyon, kailangan ninyong makipag-ugnayan sa mga miyembro ng pamilya ng hari. Ang merit compass na ito, hindi lang kayo gagabayan para mahanap ang mga mahahalagang tao. Sa oras ng pangangailangan, kaya rin kayong protektahan ng isang beses. Tandaan, kung gayon, matutupad ang iyong nais. Ngunit tandaan, mula ngayon, ang daan ay mas mapanganib. Mag-ingat kayo. Gising na. Sa wakas, gising na ang dalawang bata. Mabuti at gising na. Sabi ko na nga ba, paano naman mangyayari ang masama sa dalawang swerte ng pamilya namin? Sabi ko na nga ba, ang doktor kanina ay walang alam. Sinabi pa niyang wala na ang kapatid ko. Nakakainis. Tatay, nanay, kuya. Nanay, gutom na ako. Gusto ko pa maglaro sa labas. Sige, anak, ipagluluto kita ng masarap. Huwag na ninyong guluhin ang dalawang bata sa pagpapahinga. Feng-er, ihanda mo ang karwahe. Mamaya pagkatapos kumain, gaano nakatagal simula nang lumabas tayong buong pamilya? Kuya, naisip mo ba noon na hindi na bumalik? Hanapin ang miyembro ng pamilya ng hari. Swerteng positibo, 1-0. Nagbibigay ng pahiwatig ang merit compass. Kailangan na namang magtrabaho. Tingnan nyo po, sariwang gulay na galing sa aming taniman. Silipin nyo. Sige po, ibabalot ko na po para sa inyo. Ang galing-galing. Woo, nanay. Tingnan mo yang sugar art, ang ganda-ganda. Kuya, ang ingay-ingay sa labas. Maingay na lugar. Magulo. Nandyan na. Umalis kayo. Bilisan nyo, umalis kayo. Tulong! Hindi maganda. Hayo, paano ka nangahas manakit ng tao? Kabayo, mabait ka. Huwag kang tumakbo, huminto ka. Ang galing. Napakagaling. Maraming salamat sa iyong pagtulong. Magiting na Ginoo. Ang pagliligtas mo sa aking buhay ay hindi ko malilimutan kailanman. Tungkulin lang namin. Masyado kang magalang, Batang Ginoo. Kuya, ang mga kabayo ay mabait naman talaga. Natakot lang sila. Alam ko. Ako si Huang Furuy. Malapit lang ang aming tahanan. Maaari ko bang imbitahan ang inyong pamilya sa aming palasyo? Nakahanap ng mahalagang miyembro ng pamilya ng hari. Ang swerte ay nadagdagan ng 10. Lido ng hari. Talagang hindi nagkakamali ang merit compass. Ay, ang guwapo naman kuya na yan. Ginang General Lin. Batang General Lin, huwag na kayong magpakahira. Kung hindi dahil sa inyo ngayon, baka wala na si Rui. Ang ganitong kabutihan ay dapat gantimpalaan ng husto. Kuya, tingnan mo. Ang ganda ng maliit na lobo. May reaksyon na naman ang kompas. Mukhang hindi rin simple ang maliit na palasyong ito. Bagay na yang, hindi tama, ang aura ay nadumihan. Nasa katabing silid lang.
Lobo, maglaro tayo. Gusto mo si Xiaobei, di ba? Narito na ang pagkakataon. May problema sa batong Jede na ito. Dapat gawa ito ng masamang guro ni Princess Hao. Gamit ang Jede na ito bilang pain, hindi lang nito pinapalakas ang masamang sining, kundi binabantayan din ang kapalaran ng palasyo. Ang galing ng plano. Munting Ginoo, nasa unahan ng banyo. Ang puting soro na ito ay bigay sa akin ng aking ama. Mayabang ang ugali nito. Hindi ko nga ito pinapahawak sa iba. Kuya, may bago akong kaibigan. Ang pangalan niya. Hindi pa niya sinasabi sa akin ang pangalan niya. Ang ganda ng palasyo. Lalo na ang iyong silidaklatan, ang Lucky. May mga comics ba diyan? Gusto kong pumasok at tingnan. Comics maganda. Gusto ni Xiaobei ng comics. Ano ba ang comics? Sa silidaklatan ko, puro kasaysayan at klasiko lang. Ang mga bagay na yan, hindi maganda tingnan. Imposible. Siguradong may comics. Isama mo kami para tingnan ang comics, sige na? Mahal na prinsip, oras na para kumain. May iba pang pagkakataon. Pagbabago ng enerhiya, ginaya ng 70%. Dapat makapanlin lang ito pansamantala. Kuya, magnanakaw ka bang comics? Alam kong gusto mo rin manood. Magnakaw ka para sa akin. Ilang libong taon na kayong nabuhay, matatanda na. Pumunta ka sa silidaklatan para lang tumingin ng mga libro ng larawan? Bobo ka. Pansinin mo naman ang merit compass natin, okay? Masakit ang tiyan-tiyan ko. Gusto kong umihi. Anong nangyari, Xiaobei? Masama ang kinain ko. Mama, masakit ang tiyan-tiyan ni Xiaobei. Bihira kaming magkasundo ni Onyao-bai. Ito nga. Ayos? Palitan ng gamit. Patas na transaksyon. Paumanhin, Kuya Huangfu. Ako lang, gusto ko lang talagang tumingin ng mga libro ng larawan. Patawad, huwag mo sanang sabihin sa aking mga magulang, okay? Plano ko na talagang dalhin kayo. Kuya, saan ka naglaro? Hindi mo man lang isinama si Xiaobei. Naglakad-lakad lang. Kuya Huangfu, wala namang problema. Uwi na lang muna kami. Xiaobei, tara na, tara na. Teka lang. Hindi kayo ordinaryong bata, di ba? May nakita ba kayo sa silidaklatan? At saka, bakit kayo tinatarget ni Prinsip Zhao? Pamilyang Lin? Kuya Huangfu, ano ang sinasabi mo? Pakiramdam ko, hindi ako nagkakamali. May natuklasan kayong tiyak. Ama ba? Maasahan niyo ba ako? Sa tingin ko, hindi rin mabuting tao si Prinsip Zhao. Mabait si Kuya Prinsip. Pinakain mo kami ng masarap na cake. Masamang tao si Prinsip Zhao. Inaapi niya si tatay at nanay. Gusto pa niyang hulihin si Xiaobei at kuya. Meron nga kaming espesyal. Nararamdaman namin ang masamang enerhiya. May dalubhasa sa itim na mahika sa tabi ni Princess Hao. Ginagamit nila ang masasamang paraan para nakawin ang kapalaran. Hindi lang pamilyang Lin ang target. Sa huli, malamang, ang trono. Talaga, si Chiu Prinsip. Kuya Huangfu, may natuklasan ka rin ba? Ito ang lihim na nalaman ng tagapamahala ng aking palasyo. Mayroon si Princess Zhao na isang lihim na villa sa paanan ng West Mountain sa labas ng lungsod.
Ito ay isang lihim na villa sa paanan ng West Mountain sa labas ng lungsod. Ang pangalan nito ay Templo ng King Yun. Sa panlabas, ito ay isang lugar ng pagmumuni-muni. Ngunit sa totoo, mahigpit ang bantay. Madalas may mga hindi kilalang mangkukulam na pumapasok at lumalabas. Hindi makapasok ang aking mga tao. Templong King Yun. Talaga bang may inaalagaan si Prinsipe Zhao na mga masasamang mangkukulam? Mahalaga ang impormasyong ito. Bilang kapalit, may magagawa kami para sa iyo. Babantayan namin si Prinsipe Zhao, hahanapin ang mas marami niyang kasalanan, at poprotektahan ka. Si Huyo Bei, kaibigan niya ang mga hayop-hayop. Pwede silang magbantay para sa iyo. Si Kuya ang galing-galing. Nakikita niya kung sino ang may masamang aura. Inay, ako, nararamdaman ko, may napakahalagang bagay doon. Ngayong alam na natin ang pugad ng mga magnanakaw, kukunin ko na ang mga tauhan. Feng kumalma ka. Malakas si Prinsipe Zhao. Kulang tayo sa lakas ngayon. Ang templo ng King Yun, dahil ito ang sentro ni Prinsipe Zhao. Tiyak na mahigpit ang bantay. Ang bagay na ito, kami pa rin ang dapat gumawa. Magkunwari tayong natutulog muna, para palisin sina inay at itay. Ilang araw na tayong pagod. Dapat na nating hayaang magpahinga ang mga bata. Ngayon, isa lang ang nais ko, na ang aming pamilya magiging ligtas tayo. Handa ka na ba? Opo. Kuya, ang takot-takot dito. Pati insekto, hindi na tumutunog. Paano tayo makakapasok? Ang buong templo ng Queen Yun ay nababalutan na masamang enerhiya, kaya lumalayo ang mga nilalang. Nakikita mo ba ang umagos na pulang ilaw? Yan ang babala na formasyon. Doon tayo dadaan. Tandaan mo, pagkapasok, huwag na huwag kang gagamit ng anumang kapangyarihan. Kuya, naririnig ko ang mga kahoy na figura na umiyak. Ang mga kahoy na figurang ito ay nagkulong sa mga kaluluwa ng mga buhay na tao. Ang mga taong ito ay nakulong dito para magsilbing pagkain sa masamang formasyon. Hindi na sila makakabalik sa siklo ng buhay. Sa darating na taglagas, gagamitin ang dugo ng Maharlika bilang pang-akit, at ang kambal ng pamilyang Lin bilang sakripisyo. Kuya, kukunin niya tayo. SSSSA. Sino yan? Saan nanggaling ang maliit na magnanakaw na ito? Nangahas na silipin ang aking altar. Bilisan mo. Nakarating na kayo rito. At gusto pang tumakas? Akala nyo ba ito ay palengke? Kuya, dito. Hindi ko na kaya. Siyo Bei. Tis lang. Malapit na tayo sa bahay. Xiao Bei, takbo, kuya. Tayo ay Hebei Wukeng. Bakit tayo matatakot sa mga ito? Ang mga ligaw na kaluluwang ito ang dapat matakot sa atin. Kaya rin pala yan. Prinsipe Zhao, may sumilip sa templo ng King Yun. Ila na sa anyong espiritu. Nasugatan ko sila. Ngunit nakatakas pa rin sila. Sino? Wala kang silbi. Paano mo hindi man lang nabantayan ang isang templo? Prinsipe Zhao, hindi naman malakas ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Ngunit nang pinakawalan ko ang aking hukbo ng 10,000 kaluluwa para habulin sila. Ila nakakita ang mga kaluluwa ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Bumalik na silang lahat. Signa, ang mga salamangka mo, hindi kayang lutasin. Tingnan mo kung paano ko ito lulutasin gamit ang aking espada. Magpadala ng tao para mag-imbestiga. Kung hindi mahuli ang kaluluwa, hindi ba mahuhuli ang katawan? Kuya,
Anong nangyari? Magulo ang pulso. Mahina ang hininga. Bilisan nyo, ipatawag ang doktor. Xiaohe, anak ko. Bakit bigla siyang nagkaganyan? Kumapit ka, anak. Kumapit ka para kay tatay. Ang lintik na Prinsep Zhao. Ang lintik na masamang salamangka. Kunin mo ang aking token. Bilisan mo, pumunta ka sa palasyo. Mangyaring kunin ang pinakamahusay na manggagamot ng hari. Opo. Prinsep, ang pulso ng batang ginoo ng pamilyang Lin, ito ay hindi pangkaraniwan. Tila may masamang espiritu na pumasok sa katawan, sumisira sa puso at ugat. Ang matandang ito, wala nang magagawa. Ano? Hindi. Impossible. Xiaohe ko. Naintindihan ko. Umalis ka muna. Gusto ni Xiao Bei na gumaling si Kuya. Lahat ng mga cake ni Xiao Bei para kay Kuya. Umalis ka, masamang bagay. Bawal ibuli si Kuya ko. Totoo nga. Ang mga bata ng pamilyang Lin ay hindi karaniwang bata. Xiao Bei, huminto ka. Hindi mo kayang ituloy. Ayoko. Kaya ni Xiao Bei. Xiao Bei. One King. Totoo nga, ang mga anak natin ay kakaiba. Pero hindi lang tayo dapat umasa sa mga bata. Kailangan din nating gumawa ng paraan. Dumami ang mga nagpapalibot na sundalo sa suot nila mga personal na tauhan ni Prinsip Zhao. Totoo nga, sila ay naghahanap sa mga bata. Makakaya ba ni Prinsip Rui ang laban sa presyon? Sa utos ni Prinsip Zhao, maghanap sa buong lungsod ng mga batang may mahika na nagdudulot ng gulo sa kabisera. Walang sinuman ang makakahadlang. Mabilis kayong umalis sa daan. Ito ang palasyo ni Prinsip Rui. Hindi ito basta-basta mo na lang sasalakayin. Kung magulo ang Prinsip, kaya mo bang panagutan? Prinsip Rui, may utos ang Prinsip Zhao. Ano man ang lugar, dapat itong siya sa atin ng malinaw ngayon. Ang sinumang humadlang, ituturing na kasabwa. Dumating ang mga tao ni Prinsip Zhao. Gusto nilang salakayin ang palasyo. Hindi sila nangahas na pumasok ng puwersahan, ngunit nakahang sila sa pintuan. Mahirap ang sitwasyon. Prinsip, kami ang dahilan ng iyong gulo. General Lin, huwag kang mag-alala. Ako, si Xiao Hei at Xiao Bai ay matatalik na kaibigan. Itiyakin ko ang kanilang kaligtasan. Siya sa atin, hayaan silang maghanap. Maghanap ng dahilan para ilagay kami ni Ouyao Bai sa kapansin-pansin ngunit hindi nakakagulat na lugar. John, at pagkatapos, magtiwala ka sa akin. Hindi makakahanap ng ebidensya si Prinsipe Zhao. Sana sa hukom huwag mo kaming lokohin. Ang merit compass na ito ay makakatulong sa akin at kay Xiao Bai na magpanggap na ordinaryong mga bata para makaiwas sa espiritual na paghahanap ni Prinsipe Zhao. Tingnan nyo doon. At doon din. Opo, Mayroon ba dito? wala po. Wala rin dito. Paano nangyari yan? Bakit walang anumang reaksyon? Ano? May problema pa ba?
Baka naman iniisip ninyo na ang prinsip na ito ay isang batang demonyo? Gusto nyo bang dalhin ang prinsip na ito? Walang galang. Umalis na kayo. Prinsip, pasensya na po sa abala. Kakaiba. Walang reaksyon ang magitol. Hindi kaya wala talaga sila sa palasyo. Kapitan, ang susunod na lugar ay Magkatuloy sa paghahanap. Kahit hukayin nyo ang lupa, kailangan nating mahanap ang mga tao. Pansamantala lang ito. Hindi basta-basta susuko si Prinsip Zhao. Ang kanyang masamang guro ay may iba pang paraan para makatunton. Ang palasyo ay hindi naganap na ligtas. kailangan nating umalis kaagad. Hindi natin pwedeng idamay ang prinsip. Kung lalabas tayo ngayon, para lang tayong nagpakulong. May ilang lihim na silid sa palasyo. Xiao He, Xiao Bei, pasensya na kayo. Nandyan na. Ano ang nandiyan na? Kuya, dumating na ba ang naghatid ng pagkain? Isang napakalakas na paghahanap na alon mula sa direksyon ng kanlurang bundok. Gumagamit siya ng malawakang mahika para hanapin tayo. AMEA. Tinamaan na kayo ng aking soul erosion curse. At sa loob pa ng kabisera, tingnan natin kung hanggang kailan kayo makakapagtago. Hanapin ang kaluluwa, hilahin ang espiritu. Magpakita. Xiao Bei, makinig ka. Ang kanyang mahika ay nakakandado sa ating hininga ng kaluluwa. Ngayon, gamitin mo ang iyong kakayahan para ang bawat isa sa kabisera, samga malilit na hayop, ginagaya ang aming aura, ikalat at punuin ang buong kabisera. Isipin mo. Ang dami-dami ni Xiao Bei at Kuya. Ito, paano nangyari yan? Ang aura ay nahati. Sa daan-daang target, mga walang hiya. Ano to? Mas demonyo pa sa akin na mahika. Tama ba ang ginawa ni Xiao Bei? Parang nagpaputok ng ang daming paputok. Magaling. Xiao Bei, ang galing-galing mo. Nakakainis. Ang paraan ng mga batang ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Baka, totoong mga batang immortal mula sa langit ang bumaba para protektahan ang pamilyang Lin? Hindi pa rin ba ninyo nahahana? 2 paslit lang yan. Kaya mo ba talaga o hindi? Prinsep Zhao, magaling silang magtago. Pero, nakakatakas ang monghe, hindi sila makakatakas. Ngayong sigurado na may kinalaman sila sa pamilyang Lin at sa palasyo ni Prinsip Rui. Ipilitin natin silang lumabas. Oh, paano? Bukas sa korte, iyon ang tamang oras. Unahin natin si Lin King. Tingnan natin kung hanggang kailan makakapagtago ang 2 halimaw na yan. Nalinlang natin siya sandali, pero hindi siya titigil. Sa susunod, baka ito na ang direktang paghaharap. Haharapin natin sila. Mga anak, oras na para gumawa ng aksyon ang mga matatanda. Kamahalan. Ako po ay magsasampa ng reklamo laban kay Duke tagapagtanggol ng Estado Lin King. Kapatid, bakit mo arereklamo si Lin King? Ano ang nangyari? Inahintulutan ni Lin King ang kanyang mga anak na magsanay ng itim na mahika at guluhin ang kabisera. Ang kanyang anak na lalaki ay kayang kontrolin ang mga ligaw na hayop at ang kanyang anak na babae nakakasili sa puso ng tao. Ang mga salot na ito ay hindi biyaya para sa ating kaharian. Higit pa rito, si Lin King ay may masamang balak. Gamit ang kapangyarihan ng mga demonyong ito, nagbabalak siyang maghimagsik. May nangyari sa korte. Si Prinsip Zhao ay nagdulot ng gulo. Binibintangang si General Lin na nag-alaga ng mga demonyong bata at nagbabalak maghimagsik. Si General Lin ay naagad na inaresto sa korte. Naghihintay ng paglilitis ng 3 hukuman. Dinakip nila si tatay. Masama. Talagang nangyari nga. Ito ay paghila sa ahas palabas ng lungga, pinipilit tayong magpakita. Kailangan pa rin natin ng makamundong paraan para lutasin ang problema.
Pupuntahan ko si tatay para iligtas. Lalabanan ko sila. Kuya, huwag po. Kung gagawin nyo yan, matutuwa lang si Prinsip Zhao. Ginang, Batang General Lin, may sulat mula kay Prinsipe Rui. Ang dalawang salot na bata ng pamilyang Lin ay paulit-ulit na sumisira sa aking mga plano. Hindi na ako makapaghintay pa. Prinsip, dahil mahirap galawin ang dalawang espiritual na bata sa ngayon, mas mabuting putulin muna ang kanilang ugat. Si Lin King ang haligi ng pamilyang Lin. Oh, may paraan ka. Ang bantay sa bilangguan ay nakuha na ang buhok ni Lin King. Maaring gamitin ang heart-killing curse upang unti-unting mawala ang kanyang katinuan. Sa loob ng 7 araw, siya ay magiging isang hangal. Mabuti. Bilisan mo at gawin ito. Gamit ang buhok bilang pang-akit, sirain ang kanyang puso at kaluluwa. Sige. Huwag mong isipin na guluhin ang aking isip. Kuya, May nangyari kay tatay. Ang ilaw ni tatay ay nawawala. Ito ay isang sumpa. Kailangan nating gamitin ang ating soul power upang patatagin ang puso ni tatay mula sa malayo. May nanghimasok. Kaya niyang patatagin ang sumpa mula sa malayo. Ito ay pagpupumiglas lamang ng isang naghihingalo. stable na ba si tatay? Pansamantalang naprotektahan ang kanyang puso. Ngunit ang kanyang isip ay nakakulong sa itim na enerhiya. Parang kandila sa hangin. Kailangan nating mahanap ang medium ng sumpa sa lalong madaling panahon. At sirain ang medium ng buhok. Pupunta tayong gayon sa bilangguan para tingnan si tatay. Nahalata na tayo na masamang guro. Malaki ang panganib. Pero hindi na makapaghintay si tatay. Kailangan nating sumugal. Lalabas ang ating kaluluwa para personal na siya sa atin. Tatay. Malalim na nakaugat ang sumpa. Ang medium ay paho. Gumagalaw. Walang galang. Ang lokasyon ng medium. Nahanap na. Tara na. Kuya, nahanap mo ba? Buhok ni tatay. Nasa templo ng King Yun. Handa na ang masamang guro. Ang heart-killing curse ay sasabog sa loob ng 10 oras. 10 oras? Kuya, wala na tayong ni isang araw. Kulang sa oras. Kailangan ng detalyadong plano. Kailangan nating iligaw ang kalaban. At magnakaw ng tumpak. Kailangan nating humingi ng tulong kay kuya. Susundin ni Xiao Bei si kuya. Heart-killing curse. Prinsip Zhao. Gusto niyang ubusin ang aming pamilyang Lin. Pupunta na ako ngayon sa palasyo ni Prinsip Zhao para bawiin ang bagay. Kuya, mahigpit ang bantay sa palasyo ni Prinsipe Zhao. At may mga bawal pa na masamang guro. Ang basta-basta ang pagpasok ay kamatayan. Kuya Bobo, kailangan ng matalinong paraan. May paraan kami ni Onyao Bay. Palihim kaming papasok sa palasyo ni Prinsipe Zhao para hanapin ang bagay. Pero kailangan na may gagawa ng gulo sa labas para ilihis ang atensyon. Ako na ang hahamon sa harap ng palasyo. Masyadong malaki ang target. Kailangan ng mas hindi inaasahang panggugulo. Kuya Bay, oras mo na para lumabas. Manggulo, takutin ang masasamang tao. Pinakamagaling si Xiao Bei diyan. Xiao Bai, masyadong delikado yan. Nanay, magtiwala ka sa amin. Ito lang ang paraan para masira ang sitwasyon. Kuya, Magaling ka sa Lightfoot Kung Fu. Suportahan mo kami sa labas. Kung magbago ang sitwasyon, salubungin mo ang pagbalik ng aming mga espiritu. Seg, nanay, panatilihin mong kalmado ang loob ng mansyon, anuman ang marinig mong ingay. Huwag kang magpapanik. Mga anak ko, mag-ingat kayo ng husto. Huwag kang matakot, nanay. Si Xiao Bei at kuya ay napakahusay. Sa ikatlong quarter ng oras ng Z, ang energy ang pinakamalakas. Ito ang pinakamagandang oras para lumusot. Ayon sa plano, ikaw ang gagawa ng gulo para maagaw ang atensyon. Ako ang lulubog. Tandaan, kaligtasan muna. Alam ko, kuya. Panoorin mo ako. Mga kaibigang ibon, tulungan niyo si Xiao Bei. Anong nangyayari? Saan nanggaling ang napakaraming uwak? Anong ingay sa labas? May multo. Patay lahat ang mga parol. Aling ligaw na pusa yan? Umalis ka. May multo. Dali. Tigilan ang mga kabayo. Mga walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Siguradong gawa, yan ang dalawang salot na bata mula sa pamilyang Lin. Pambansang guro, hanapin mo sila agad. Tagumpay. Xiao Bei, magaling ka. Sige na, sige na. Mga ibon at pusa, takbo na. Mamatay na sa galit ang masasamang tao.
Ito na. Isa itong varyasyon ng 9 hells sa locking formation. Kung puwersahang sisirain, tiyak na magigising ang naglagay nito. Ang lakas ng backlash. Pagkakataon. Nahanap ko na. Emie! Alagang dumating kayo. Dahil naglakas loob kayong pumunta, manatili na kayo rito magpakailanman. Maliit na trick lang. Yin at yang, baliktarin. Sirain ang kasamaan, alisin ang sumpa. Tagumpay. Minarkahan ako. Kailangan kong umalis agad. Ano nangyari yon? Ang heart-killing curse ay nasira. Mga salot na anak ng pamilyang Lin, tiyak na pagbabayarin ko kayo. Ano bang nangyari sa akin kanina? Kuya, nagtagumpay ba tayo? Ayos na ba si tatay? Nasira na ang medium. Nasira na ang sumpa. Sa ngayon, mukhang ligtas na si tatay. Ang galing-galing ni kuya. Nailigtas natin si tatay. Bobo, Huwag kang masyadong magsaya. Nasa kulungan pa rin si tatay. Tuluyan na natin silang ginulat. Si Prinsipe Zhao at ang masamang guro, ang susunod nilang pag-attack ay magiging mas mabangis. gising na si tatay ngayon. Kailangan pa rin pamilyang Lin ang kanyang pamumuno. Pinapunta ko si Xiao Hui bilang mensahero nating. Kahit nasa kulungan si tatay, makakausap pa rin niya tayo. Kuya Hu. Kuya Bay, henyo ka talaga. Ang heart-killing curse ay nabasag na. Susunod, hanapin ang ebidensya ng pagtataksil ni Prinsipe Zhao. Ito. Naghahalusinate ba ako? Mensahero ba ito ni Xiao Bai? Kilala mo ba si Xiao Bai? Ibigay kay Lin Feng, aking anak. Sulat ito ni tatay. Mahal ko. Talagang gumaling na ang mahal ko. Gumaling na si tatay. Ang galing mo, Xiao Hui. Ngayon, kailangan nating isipin kung paano ililigtas si tatay. Pero, ngayon, ang buong pamilyang Lin ay napapalibutan ng mga alagad ni Prinsipe Zhao. Ano ang gagawin natin? May reaksyon ang merit compass. May pahiwatig ang merit compass. Hanapin ang ebidensya ng pagtataksil ni Prinsipe Zhao. Pahiwatig, mina sa kanlurang lungsod. Kuya, alam mo ba ang mina sa kanlurang lungsod? Mina sa kanlurang lungsod. Paano ko nakalimutan ang lugar na yon? Ang Prinsipe Zhao ay may pusong lobo. Tiyak na gumagawa siya ng mga sandata ng palihim. Sa buong kabisera, ito lang ang lugar. Kung makakahanap tayo ng ebidensya, maliligtas si tatay. Dadalhin ko agad ang mga tao sa minahan na yon. Kuya, Sandali. ang minahan ay tiyak na binabantayan ng maraming sundalo. Bukod pa rito, kuya, nakakulong tayo ngayon. Habang hinihintay ang paglilitis ng 3 korte kay tatay, saan ka kukuha ng tao? Pwede nating papuntahin muna ang mga daga ni Xiao Bai para maghanap ng daan. Para malaman muna ang sitwasyon. Sa oras na iyon, maari tayong humingi ng tulong kay Prinsipe Rui, at saka tayo susugod ang kapangyarihan ng merit compass na makakita. Pansamantala kong ipapahiram sa'yo. Maari itong kumonsumo ng merit points. Para makita mo ang nakikita ng mga hayop. Maliit na daga. Samahan mo kami sa minahan, tingnan natin. Ang lugar na ito ay talagang magandang taguan ng mga sundalo at sandata. Ngunit masyadong komplikado ang lugar na ito. Sa tingin ko, kailangan kong personal na pumunta para makuha ang ebidensya. Sabi ni Wafe. May 4 na bantay sa harap. At 2 nakatagong bantay. Bawat kalahating insenso, palit shift. Ang mga espadang ito, kailangang matapos ngayong gabi. Minamadali tayo ni Prinsipe. Huwag kang mag-alala. Tiyak na matatapos bago mag-umaga. Talaga nga. Dito pala sila gumagawa ng mga armas ng palihim. Iyan ang kailangan ko. Kapag nakuha ito, masusundan natin ang pinagmulan. Prinsipe Zhao, wala ka ng kawala. Sino yan? Sino ang nandoon? Kuya, magtago ka. Huwag na huwag kang gagalaw. Kuya, magtago ka. Palalabasin ko si Onyaw Hud. False alarm. Daga lang pala. Ipagpatuloy ang pagpapatrolya. Tandaan, kahit isang langaw, hindi dapat makalabas. Kapitan ng gwardiya, hindi ba't may daga na kumakbo kanina? Ang sabi ko, langaw. Langaw. Nangangahas kang sumagot. Prinsipe Zhao, malapit na ang iyong katapusan. Matalino talaga si Prinsipe Zhao.
Kahit malinaw ang mga talaan, lahat ng bahagi na may kinalaman kay Prinsipe Zhao ay nabura. Hindi pa sapat ang ebidensya. Ang Prinsipe Zhao ay may pusong lobo. Siguradong may iba pang butas. Mas maganda kung pinakadirekta na direktang magtuturo kay Prinsipe Zhao. Ano? Kuya Wak, sabi mo sa palasyo ni Prinsipe Zhao. Nakakita ka ng isang napakagandang damit? Tama ba? Talaga? Sa bahay ng masamang prinsip, nakatago sa lugar na maraming bantay. Anong klaseng damit? Gusto rin ni Xiao Bei ng magagandang damit. Tanungin mo siya. Anong kulay ng damit na iyon? May bordang gintong dragon ba sa loob? Dilaw ba ang damit? May mahaba at malaking gintong dragon ba sa ibabaw? Kuya, sabi niya dilaw nga. May napakalaki-laking gintong dragon. Kuya, nahanap na. Ang masamang prinsipe ay nagtago ng dragon robe sa bahay niya. Dragon Robe, totoo ba ang sinasabi mo? Nakita ng uwak. Ang paningin ng mga ibon ay kakaiba. Nga kumikinang na bagay. Kasama ang pahiwatig ng kompas tungkol sa mina. Ang Prinsipe Zhao ay nagpapanday ng sandata para sa hukbo. Ang pagtatago ng dragon robe ay ambisyon. Malapit nang makumpleto ang ebidensya ng tao at material. Ngunit ang Dragon Robe na ito, malamang kahit ang mga karaniwang pinagkakatiwalaan ni Prinsipe Zhao ay hindi pa nakakita nito. Paano natin yan makukuha? Salamat, Kuya Wak. Ang sarap-sarap ng mga kakanin na to. Maglaro ulit tayo sa susunod. Kuya, kailan tayo kukuha ng dragon robe? Pwede nating papuntahin ang mga uwak para maghanap ng daan. Maghanap ng pahiwatig. Maghanap ng ebidensya. Dragon Robing Palasyo, maghanap ng pahiwatig. Maghanap ng ebidensya. Dragon Robing Palasyo. Maghanap ng ebidensya. Dragon Robe ng palasyo, Dragon Robe ng palasyo. Maghanap ng ebidensya. Dragon Robe ng palasyo. Ang Dragon Robe ay nasa loob ng pormasyon sa lihim na kompartimento ng silid aklatan. Kailangan natin itong makuha ngayong gabi. Pinabantayan na ni Xiao Bai ang paligid ng palasyo. Pinabantayan na ni Xiao Bai ang paligid ng palasyo sa mga kaibigan niyang uwak. Kuya, ang mga nagpapatrolyang gwardiya ay doble sa karaniwan. Mukhang pinahigpit ni Prinsipe Zhao ang seguridad. Kung ganoon, kikilos tayo sa hating gabi kapag pinakamalakas ang ngayon energy. Sumunod ka sa akin sa rutang ito. Kuya, anong gagawin natin? Hintay. May 2 tao sa kaliwa. 3 sa kanan. Sa itaas ng biga. Kuya, ang daming tao sa pintuan. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok. Mukhang kailangan nating gamitin ang diskarte ng pag-akit sa Tigre Palayo sa bundok. Anong ingay yan? Kayong dalawa, tingnan ninyo. May mali. Dito kayo magbantay. Ako na ang titingin. Ang galing ni Kuya. Kuya, ako na. Hello. Ako si Puti. Ito ba ang plano mo? Bilisan mo, pasok. Dito lang. May pormasyon na naman na nagpoprotekta. Bawat pagdating, may pormasyon na nagpoprotekta. Ano pa ang silbi? May merit compass tayo. Dito nga. Nahanap ko, Kuya. Kuya, bumalik na si Prinsipe Zhao. Tara na. Ang Dragon Robe ko. Nasaan ang Dragon Robe? Dragon Robe. Nawawala ang Dragon Robe ko. Tagumpay. Galit na galit ang masamang prinsipe. Ang palasyo ni Prinsipe Zhao ay parang palengke. Pwedeng-pwede tayong pumasok. Bagaman may kaunting panganib bawat beses. Huwag kang maging kampante. Huwag mong kalimutan ang buhay ni tatay. Hawak pa rin ni Prinsipe Zhao. Ito ang matibay na ebidensya ng pagtataksil ni Prinsipe Zhao. Ebidensya isa. Dragon, ebidensya isa. Ebidensya isa. Armas sa minahan. Ebidensya isa. Ebidensya dalawa. Armas sa minahan. Dragon Robe sa Ebidensya dalawa. palasyo. Dragon Robe sa minahan. Armas sa minahan. Ebidensya dalawa. Ebidensya dalawa. Armas sa minahan. Kompleto ang misyon. Ebidensya dalawa. Dragon Ngayon, Robe sa palasyo. kailangan nating Kompleto ang ibigay misyon. ang Kompleto ang ebidensyang ito kay Prinsipe Rui.
Talagang 5 kuko na gintong dragon. Tio Prince Zhao. Talaga bang gusto mong umabot sa puntong ito? Lihim na pagkatago ng Dragon Robe, lihim na paggawa ng armas. Hindi na may kakaila ang ebidensya. Huwag hawakan. May natitira pang masamang enerhiya diyan. O, hayaan nating bantayan ng mga kaibigang uwak ang masamang prinsipe, okay? Kuya Prinsip, sabing uwak, galit na galit daw ang masamang prinsip. Sinira niya raw ang buong silid-aklatan. Kapag mas nagpapanik siya, mas madali siyang magkakamali. Ang matibay na ebidensyang ito ay dapat ibigay sa Ama Emperor sa pinakamahalagang sandali. Kung padalos-dalos tayong kumilos, baka masira lang ang plano. Tama. Malakas ang impluensya ni Prinsipe Zhao sa korte. Kailangan natin ng mas detalyadong plano. May bagong gabay ang Merit Compass. Putulin ang kanyang makuko. Putulin ang kanyang makuko. Sirain ang 3 subsidiary altar. Target, North City Mass Grave. Sirain ang 3 subsidiary altar. Putulin ang kanyang makuko. Nakakatakot pakinggan ang Mass Target, Grave. North City Mass Grave. Kung kuko Target, lang, North City Mass putulin Grave. na lang. Putulin ang kanyang makuko. Ang Mas Grave Sirain ang ay 3 10 subsidiary milya sa altar. hilaga ng Target, lungsod. North City Mass Grave. Liblibang lugar. Nakakatakot pakinggan ang Mass Tamang-tama Grave. para maglagay ng masamang formasyon. Ang subaltar ay nagbibigay ng enerhiya sa pangunahing pormasyon ng templo ng Qingyun. Ang pagsira nito ay makakapagpahina sa kapangyarihan ng masamang guro. Kuya, kailangan ba talagang pumunta? Narinig ko may multo doon. Ikaw na Heibei Wucheng, takot sa multo? Kuta na batang babae na ako ngayon. Bukas ng hating gabi, kapag pinakamalakas ang yin energy, tayo kikilos. Ako at si Kuya Bai ay lalabas ang kaluluwa. Ako ang sasalo sa labas kasama ang aking mga tauhan. Hindi na kailangan. Kapag marami, mas madaling makatawag ng pansin. Ngayon, tayo ang atake. Kuya, nakakatakot dito. Ipinapakita ng kompas na nasa unahan lang ang subaltar. Ang sakit-sakit nila. Ang mga naghihinagpis na kaluluwa ay nakakulong na masamang sining, hindi makatawid. Sirain muna ang mata ng pormasyon, saka sila patawirin. Kuya Bai, maghanda ka para pakalmahin ang mga naghihinagpis na kaluluwa. Kuya, mag-ingat ka. Walang galang. Hindi na masakit, hindi na masakit. Ang masamang tao ay naitaboy na. Pumunta na kayo sa susunod ninyong buhay. Gayon na. Paalam, maging masaya kayo. Ang unang subaltar ay nasira na. Ang lakas ng masamang guro, dapat ay humina na ng kaunti. Nasira na ang subaltar 1. Subaltar 1, Subaltar nawala ang 1, enerhiya. nasira na ang subaltar 1. Nasira na ang subaltar 1. Subaltar 1, nasira na. Ang Kapalaran galing-galing ng ni lima. Kuya. Kapalaran plus Tara lima. na, saktan pa natin ang mga masasamang tao. Psych, punta tayo sa susunod na lugar. Sa loob ng minahan ay may labirint na malalaking bato. Kailangan sundin ang tiyak na ruta. Ang galing-galing ni Kuya. Alam mo pati yan. Nandito ang sentro ng pormasyon. Dapat dalhin ni Kuya ang piling pangkat at dumaan ng palihim sa daang ito. Naintindihan, kayo ang mag-aabang sa labas. Ako at si Kuya Bai ang susuporta mula sa itaas. Kuya, Nagpapalit ng gwardiya. pwede na kayong pumasok ngayon. General, nagbago ang daan. Sundin ang plano. Lumiko pa kaliwa ng 3 hakbang. Diretso ng 10 hakbang. Sa sangandaan, lumiko pa kanan. Nasa harapan na ang sentro ng pormasyon. Kailangan sabay-sabay basagin ang mga rune sa 4 na sulok ng altar. Boom! Naintindihan. Maghiwalay kayo at sabay-sabay basagin ang mga rune sa 4 na sulok. Nagtagumpay. Ang galing ni Kuya. Ang ikalawang subaltar ay nasira na. Nasira na ang subaltar 2. Subaltar 2, nasira na. Kapalaran pa ng pandagdag 5. Nasira na ang subaltar 2. Ang ikatlong subaltar Isang ay nasira inkantong na. akasya na lang ang Kapalaran natitira. pa ng Isang inkantong akasya na lang ang natitira. akasya. Ang inkantong akasya. At Isang makakahanap ka siya lang ang natitira para singilin ang masamang Isang tao. inkantong akasya na lang ang ang natitira. huling lugar. Pero si Prinsipe Zhao, siguradong nalaman na niya. Kuya, ang puno na ito parang nahihirapan. Nadumihan ito ng masamang enerhiya. Kusa itong sumisipsip ng sigla ng gadumadaan. Linisin ang inkantong akasya. Linisin ang inkantong akasya. Sirain ang huling subaltar. Linisin ang inkantong akasya. Linisin ang inkantong akasya. Bilisan Sirain ang huling natin. subaltar. Sirain ang huling Pupuputulin subaltar. ko ang pinagmula ng polusyon. Aliwin mo ang espiritu ng puno. MM.
Sige. Kuya, magingat. Liang Mei Liang Liang. Paano kayo nangahas gumawa ng masama sa harap naming mga Hebei Wuchang? Lolo Akasha, huwag kang matakot. Nandito kami para tulungan ka. Kapag naitaboy na ang masamang bagay, hindi na masakit. Ganyan nga, huwag kang magpakontrol sa masamang tao. Alisin ang kasamaan. Ayos na. Mas komportable na si Lolo Akasha. Ang ikatlong subaltar ay nasira na. Merit points, 165 paghati 200. Ang ikatlong subaltar ay nasira na. Kapalaran panandang pandagdag 5. Ang ikatlong subaltar ay nasira na. Halagang swerte, 165 paghati 200. Tatlong subaltar, nasira na. Swerte Ang panandang tatlong pandagdag 5. subaltar ay Swerte nasira panandang na. pandagdag 5. Malaki ang Halagang pinsala swerte, sa kapangyarihan ng masamang pari. Panahon na para maghanda sa huling laban. Halagang swerte, 100. Ang aking altar. Ang tatlong subaltar ay nawasak lahat. Ang dalawang salot na bata ng pamilyang Lin. Dahil sinira ninyo ang aking pundasyon, huwag ninyo akong sisihin kung isasama ko kayo sa pagbagsak ko. Gagamitin ko ang aking kaluluwa para sumpain ang dugong bughaw. Huang Fu Rui. Sumpa. Naku, Babala. Babala, ang dugong bughaw ay nasa ilalim ng nakamatay na sumpa. Agarang tulong. Ang dugong bughaw ay nasa ilalim ng Babala, nakamatay na ang dugong bughaw ay sumpa. nasa ilalim ng nakamatay na sumpa. Agarang tulong. Kuya, Agarang ang tulong. masamang pari ay desperado at sinumpa niya sa Huang Furui ng kamatayan. Kuya Rui. May tao ba dyan? Mahal na prinsip, mahal na prinsip, mahal na prinsip, bakit kayo? Mabilis, ipatawag ang doktor ng palasyo. Kuya, anong gagawin natin? Mamamatay ba si Kuya Rui? Ang sumpa ay nagsimula na at kinakain na nito ang kanyang puso. Walang silbi ang ordinaryong gamot. Kuya, bilisan natin at iligtas siya. Mabuting tao si Kuya Rui. Tara na. Pumasok sa panaginip, putulin ang sumpa. Kuya Rui. Kuya He, Xiao Bei. Natatakot ako. Kayo ba ang sasagip sa akin? Huwag mag-alala, Prinsipe Rui. Ito ang ahas na lumalamon ng kaluluwa na bumula sa pinagmulan ng sumpa. Kailangan itong putulin. Sumpa, ang aking tiyuhin na hari. Kapos. Ang lakas-lakas niya. Ang sumpa ay konektado sa pinagmulan ng masamang salamangkero. Mahirap itong sirain agad sa lakas lang. Xiao Bei, subukan mong linisin ito. Opo. Masamang ahas-ahas, hindi ka nabibilang dito. Umalis ka sa katawan ni Kuya Rui. Pumunta ka sa lugar na narapat sa iyo. Gayon na. Tagumpay. Nawala na ang sumpa. Ang sumpa sa kapalaran ay nasira na. Halagang kapalaran, 175 paghati 200. Ang nakamamatay na sumpa ay nasira na. Halagang Kapalaran kapalaran, positibo, 100. Ang sumpa sa kapalaran ay paghati 200. Halagang kapalaran sa kapalaran ay nasira na. Halagang kapalaran positibo, 100. Halagang kapalaran sa kapalaran ay nasira na. Tagumpay. Nawala na ang sumpa. Ngunit hindi tayo dapat magtagal dito. Bilisan nyo. Talaga? Ayos na. May tao. Kamahalan, Gising na po kayo. ihanda ang karwahe. Agad tayong pupunta sa pamilyang Lin. Magpadala pa ng tao para ipaalam ng maaga. Sabihin na may mahalagang bagay akong pag-usapan. Pakiusap kay Ginang Lin, Batang General Lin, at sa dalawang batang ginoo na maghanda agad. Sasama sila sa akin para humarap sa emperador sa palasyo. Kamahalan, sa ganitong oras ng gabi sa palasyo, baka, mahalaga ang bagay na ito. Hindi na ito maaring ipagpaliban. Bilisan mo. Opo. Ginaw, may nagpadalang mensahe mula sa palasyo ni Prinsipe Rui. Pinapahanda po kayong prinsipe, pati na rin ang batang general at ang dalawang batang ginoo. Kailangan daw po kayong humarap sa emperador sa palasyo ngayong gabi. Ang bilis naman. Bilisan mo at ipaalam kay Feng Er. Nanay, hindi pa nga umaga. Gusto tayong dalhin ni Prinsipe Rui sa palasyo para makita ang emperador. May napakahalagang bagay. Makikita ang emperador? Inay, lahat ay handa na.
Paano ang mga tauhan ni Prinsipe Zhao sa labas? Inay, huwag po kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, si Prinsip Rui mismo ang dumating upang imbitahan tayo. Hindi sila maglalakas loob na pigilan tayo. Ngunit, sa tingin ko, sa sandaling lumabas tayo, ang balita ng ating pagpasok sa palasyo ay agad malalaman ni Prinsip Zhao. Ginang Lin, Batang General Lin, handa na ang ebidensya. Kailangan nating kumilos agad. Kailangan nating humarap sa emperador kagad. Bahala na po kayo, kamahalan. Ginang. Nakita ko kanina na may naglakad patungo sa palasyo ni Prinsip Zhao. Wala tayong magagawa diyan. Huwag kang matakot, nandyan si Uyaw Bai. Sumakay na. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na pigilan ako ngayon. May mahalaga akong sasabihin sa aking ama na emperador. Ito ang gintong plaka na ipinagkaloob ng emperador. Maaari akong pumasok sa palasyo anumang oras. Bakit? Hindi mo ba kinikilala ang token ng aking ama na emperador? Nararamdaman ko ang napakabigat na itim na enerhiya dito. Galing ito sa palasyo ni Prinsipe Zhao, ngunit mas nakatago. Mukhang si Prinsipe Zhao. Pati ang emperador ay sinaktan na niya. Ang emperador ay nagpatawag ng lahat para sa isang pagdinig. Ama na emperador. Si Tio Prinsip Zhao ay lihim na gumawa ng mga sandata at lihim na nagtago ng Dragon Robe. Si Tio Prinsipe Zhao ay lihim na gumawa ng mga sandata at nagtago ng Dragon Ang Robe. ebidensya ay matibay. Kagabi, nagpadala pa siya ng masamang guro para sumpayin ako. Mabuti na lang at iniligtas ako ng espiritual na batang tagapagtanggol ng pamilyang Lin. Ang lahat ng ito, Alam ko na. ngunit ang katawan ko, Kamahalan. Mabilis, tawagin ang doktor ng palasyo. May mali. Kuya, may masamang bagay sa katawan ni Tio Emperador. Walang galang. Anong gusto mong gawin? Pasaway na bata ka? bata lang yan. Huwag mo siyang takutin. Xiao Hei ang pangalan mo. Tama ba? Ang bunsong anak ng Duke tagapagtanggol ng Estado. Opo, kamahalan. Tama po, kamahalan. Hindi po kayo may sakit. Katulad po kayo ni Prinsipe Rui, parang nahawaan po kayo ng masamang enerhiya. Walang galang. Ang kamahalan ang pinuno ng lahat. Pinoprotektahan ng kapalaran ng bansa. Anong masamang enerhiya ang makakapasok sa kamahalan? Ito ay isang mabagal na sumpa. Ang matagal na pagkakasakit ng kamahalan ay dahil dito. Tio Emperador, kainin mo ang candy ni Xiao Bei. Kamangha-mangha. Ako, Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Mahal na hari, lahat yan gawa ng masamang Prinsip Zhao. Lahat yan. Kung mas mabuti na ang pakiramdam ng mahal na hari, kami po ay aalis na. Sage. Kuya, bakit mo ako pinigilan? Ang daming masasamang bagay na ginawa ni Prinsip Zhao. Kailangan malaman yan ng mahal na hari. Xiao Bei, kahit paano, kapatid pa rin ng mahal na hari si Prinsipe Zhao. Hindi dapat makialam ang labas sa ugnayan ng pamilya. Hindi mo ba alam yan? Maisip din yan ng mahal na hari. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, masamang-masama si Prinsip Zhao. Lihim na utos ng mahal na hari. Agad na ipatawag ang 10,000 Imperial Guards at inutusan akong, ang tagapangasiwa ng militar, na pamunuan si Lin Feng upang agad na imbestigahan ang templo ng Qingyun. Huling yugto. Wasakin ang pangunahing altar. Kuya, malapit na ang malaking labanan. Matatapos na ang masamang Prinsip Zhao. Lihim na utos ng mahal na hari. Inutusan akong, ang tagapangasiwa ng militar, na pamunuan si General Lin Feng upang imbestigahan ang templo ng Qingyun. Sumusunod ako sa utos. Kuya, napakalakas ba ang masamang mangkukulam na iyon? Takot ka? Hindi ako takot. Poprotektahan ni Xiao Bei si tatay at kuya. Huling yugto. Wasakin ang pangunahing altar. Sa utos ng emperador, mag-iimbestiga kami. ang nasa loob, buksan niyo ang pinto. Lin Feng, Ikaw pa ang naglakas loob na palibutan ang templo ng prinsip. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang utos ng kamahalan. Iyan ang aking lakas ng loob. Prinsip Zhao, naglagay ka ng altar at nagsagawa ng pangkukulam. Ang ebidensya ay hindi mapagkakaila. Munting bata. Naglakas loob kang tumahol sa harap ng prinsip. kung hindi masisira ang panangga na ito, hindi makakapasok ang hukbo. Anong gagawin natin? Nakita ng kompas ang kahinaan. Ngunit kailangan may mag-abala sa pansin ni Haring Zhao at na masamang manggagamot. Prinsip Zhao,
Nangangahas ka bang lumaban sa akin? Munting bata, naghahanap ka ng kamatayan. Handa na ba kayo? Ang daming multo. Huwag kang matakot. Ano? Ito ang Merit Compass, isang mahalagang kayamanan ng Underworld. Bakit may ganoong kayamanan ang dalawang batang demonyo na ito? Basagin. Ang galing ni Kuya. Malapit na masira ang panangga. Lahat maghanda. Princess Zhao, Dumating na ang katapusan mo. dalawang maliliit na bata. Wala akong pakialam kung saan kayo nanggaling. Dahil nandito na kayo, manatili kayo at maging handog. Kuya, Maliit na panlilin lang. Sa locking chain, mukhang hindi nga kayo basta-basta. Pero, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan. Kuya. Natatakot talaga ako dito. Panahon na. Oras na para ilabas ang ating pinakamalakas na galaw. Impossible. Paano ninyo direktang mapapatawag ang mga banal na opisyal ng kabilang buhay bilang inyong anyo? Paano ito nangyari? Narito ang mga banal na opisyal ng kabilang buhay. Masamang espiritu, hindi ka pa ba susuko? Hindi. Ang aking anyo. Dumating na ang katapusan mo. Bakit? Inaghirapan kong planuhin ito sa loob ng 20 taon. Pero natalo ako sa kamay ng dalawang musmos. Sino ba talaga kayo? Hindi mahalaga kung sino kami. Ngunit sa paggamit mo ng masamang sining upang guluhin ang mundo ng tao, kailangan ka naming hulihin. Tama. Mali ang manakit ng iba. Anong tamang daan o masamang daan? Mas matindi pa ang yin energy ninyo kaysa sa akin. Ang sinusunod ko ay ang daan ng langit. Ang daan ng langit kung saan ang malakas ang nananaig. Ano ang mali doon? Ang tinatawag mong daan ay para lang sa sarili mong kagustuhan. Maraming pamilya ang nawasak dahil sa iyo. Gaano kaya kalungkot ang kanilang mga pamilya? Walang saysay ang maraming salita. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na daan ng langit. Ang aking paglinang. Hindi ako papayag. Sa wakas, tapos na. Ang masamang guro ay napuksa. Ang kapalaran ay nadagdagan ng 15. Sa wakas, natalo na natin ang masamang taong ito. Hindi pa tapos sa labas. Hindi ako matalo. Hindi. Ako ang tunay na anak ng langit. Sumuko na kayo. Nagpupumiglas sa kamatayan. Masamang prinsipe. Hanggang ngayon, nananakit ka pa rin ng tao. Nasaan ang aking pambansang guro? Kayo, ano ba talaga kayong mga halimaw? Dalhin siya. Ako ay isang kamag-anak ng emperador. Hindi ninyo magagawa yan. Ang emperador na lumabag sa batas ay kapareho ng parusa sa karaniwang tao. Ang pangunahing salarin ay naparusahan. Merit points, 200 paghati 200. Ang pangunahing salarin ay naparusahan. Merit points, 200 paghati 200. Dagdag na 10 puntos sa kapalaran. Merit points, 200 paghati 200. Ang galing, puno na ulit ang Merit Compass.
Ang pamilya ng Duke tagapagtanggol ng Estado na si Lin King ay tapat at karapat-dapat purihin. Matagumpay nilang nabunyag ang mga rebelde at ipinagtanggol ang dinastiyang Qi. Kaya't ibinabalik ang titulo ni Lin King bilang Duke tagapagtanggol ng Estado at iginagawad ang Iron Certificate of Merit. Si Lin Feng ay itinaas sa ranggo ng general na magiting na kabalyero. At iginagawad ang 1,000 tael ng ginto. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, kamahalan. Tungkol naman sa dalawang munting bayani na ito, Tito Emperador, ayaw ni Xiao Bai ng ginto. Pwede po bang isang kahon na lang merienda mula sa Imperial Kitchen? Sige, Itatalaga ko kayo bilang espiritual na batang tagapagtanggol. at igagawad ang isang gintong pleke. Malaya kayong makakapasok sa palasyo at ang mga merienda sa Imperial Kitchen ay pwede ninyong kainin anumang oras. Salamat po, Tito Emperador. Salamat po, kamahalan. Tatay, nanay, pwede na po ba tayong magkasama araw-araw simula ngayon? Anak, hindi na tayo kailangang matakot pa simula ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong dalawang munting suwerte. Hey Bai Wuchang, sa inyong paglalakbay sa mundo ng tao, nakamit ninyo ang ganap na merito. Hindi lamang ninyo ibinalik ang kaayusan at iniligtas ang pamilyang Lin sa kapahamakan, kundi pinrotektahan din ninyo ang kapalaran ng bansa at pinigilan ang malaking sakuna. Ang ganitong merito ay higit pa sa inaasahan. Hindi na kayo magiging baboy sa susunod na buhay at bibigyan ko pa kayo ng malaking papuri. Yehe! Ibig sabihin, babalik na kami? Haring Yama, pakiusap, ipaalam ninyo sa amin ang aming patutunguhan. Dahil sa inyong napakalaking kontribusyon sa paglalakbay na ito sa mundo ng tao, itinatalaga ko kayo bilang emisaryong tagapaglakbay ng Yin at Yang. Ibinibigay ko ang utos ng paglalakbay. Malaya kayong makakabalik-balik sa Yin at Yang. May dalawa kayong tungkulin. Protektahan ang kaayusan ng mundo ng tao. At gabayan ang mga naliligaw na kaluluwa. Ito ay isang karangalan ng kabilang buhay. Sana ay pahalagahan ninyo ito. Kuyaw He, tinatanggap ang utos. Hindi namin kayo bibigin. Salamat, Haring Yama. Ito ang mga patakaran ng emisaryong tagapaglakbay ng Yin at Yang. At mayroon ding soul-soothing candy na espesyal na gawa ni Mengpo. Kunin ninyo para matamisan ang inyong bibig. Kuya, hindi na talaga tayo maghihiwalay kina tatay at nanay? Tama ba? Hindi na tayo maghihiwalay kailanman.